Umpisa na ngayong araw ang paghahain naman ng Certificate of Candidacy na matatakbo sa 2025 midterm election. Kilalanin natin kung sino ang mga early bird sa paghahain ng kanilang kandidatura sa Sentro Balita ni Bien Manalo Live. Tama ka dyan, Aljo. Unang araw ngayon ng filing ng Certificate of Candidacy para sa lahat ng mga nais kumandidato o tumakbo sa May 12, 2025 local and national elections. Pasado alas 8 ng umaga nang magbukas ang pinto ng Manila Hotel Tent City para sa mga aspirant na maghahain ng kanilang Certificate of Candidacy para sa May 12, 2025 national and local elections. Early bird ang dating Agri-Party List representative na si Wilbert Lee na tumatakbo bilang senador. Isa sa mga pagtutuunan ng pansin ni Lee sakaling manalo ang pagsugpo sa kahirapan ng bansa. Yung sinimulan po natin sa Kongreso, gusto po natin ituloy sa Senado. Alam natin mas marami tayong magagawa doon at yung po yung nagtulak sa atin. Yung po layunin natin murang pagkain para sa bawat pamilyang Pilipino, tiyak na trabaho, pagkakaroon ng tiyak na trabaho at sapat na kita para sa bawat isa. Bandang alas 11 naman ang dumating dito sa Manila Hotel Tent City ang isa sa mga senatorial slate ng administrasyon na si re-electionist Francis Tolentino na nangakong ipagpapatuloy niya sa Senado ang magagandang nasimulan kung sakaling muling palarin. We'll try to harness the gains of the current administration relative to economic recovery and some focus on foreign relations and defense matters as well. So it's more of continuing what I've been doing right now as well as helping the current administration achieve its aims. Ilang aspirants din na binansagang nuisance candidate ang nakita nating naghain ng kanilang COC at ilang party list organizations ang ating nakitang dumating dito sa Manila Hotel Tent City para maghain ng kanilang COC. May 42 party list ang natanggal sa listahan ng COMELEC dahil sa hindi sila nakakuha ng sapat na boto sa dalawang magkasunod na halalan. Sa buong bansa naman ay may 18,280 na posisyon ang paglalabanan sa susunod na halalan. Kasama na rito ang mga senador, representative ng mga party list, miyembro ng Kongreso at mga local posisyon. Mahigpit naman ang ipinatutupad na seguridad sa loob ng Manila Hotel Tent City. Hanggang 5 tao lamang, Aljo, ang maximum attendance na pinahihintulutan sa loob ng Tent City. 5 kopya naman ng COC ang kinakailangan dalhin ng mga nais tumakbo at dadaan muna yan sa pre-evaluation stage. At kapag maayos na ang lahat, ay saka pa lamang ito tatanggapin ng COMELEC. Nauna nang iginiit ng COMELEC na hindi nila tatanggapin ang incomplete COC. Aljo, patuloy tayong nakaantabay dito sa Manila Hotel Tent City kung sino-sino pa ang magpa-file ng kanilang Certificate of Candidacy ngayong unang araw ng filing ng COC. At yan muna ang pinakahuling update dito sa Manila Hotel Tent City. Kaugnay pa rin sa unang araw ng filing of candidacy. Balik sa iyo, Aljo. Right, maraming salamat, Bien Manalo.